dapat mong malaman bago ka mag-apply bilang isang domestic helper dito sa Hong Kong. So kung meron kang idea, huwag mong kalimutang mag-comment sa baba. Hello J viewers! Welcome back to my YouTube channel. This is Jen Villaluna OFW here in Hong Kong for Friendly Pinay. Don't forget to give me a thumbs up, subscribe to my YouTube channel, and hit the bell notification there so that I can update you for my new upload videos. At kung bago ka sa channel na to, thanks for watching this video. So without further ado, let's go and watch this video. So, ayan. Kamusta po kayo? Tagal na din akong hindi nakapag-vlogs ng ganito and na-miss ko yung vlog actually. So, medyo naligaw lang ako ng konti pero ito, babalik na naman ako para i-share sa inyo yung mga experience ko dito bilang isang domestic helper. So, ano-ano nga ba ang dapat mong malaman bago ka mag-apply bilang isang domestic helper dito sa Hong Kong or OFW? So, umpisahan na natin sa number 1, ng oras. So, actually, wala talagang oras kung kailan ka magpapahinga. As long as kailangan ka ng employer mo at marami ka pang ginagawa at hindi pa tapos ang trabaho mo, hindi ka pa pwedeng magpahinga. As my experience, so 11 na ako natatapos. Ngayon medyo napaaga kasi sabi ng amo ko, bilisan ko daw at kaming matutulog at kailangan gumising ng maaga ng alaga ko din kasi may pasok na siya. So, ngayon lang to nangyayari, mga 10:30, nagpapahinga na ako. Pero usually, before talaga mga 11:30. Siguro may kasalanan din ako konti kasi minsan habang kumakain ako, nagsiselfone ako. So, hindi ko rin fino-focus yung sarili ko sa trabaho, sa kitchen, paggabi na para makapagpahinga ako ng maaga. So, yun yung ating medyo maging aware din tayo sa oras na na binibigay ng employer. So actually ang gising ko is 6:30. So minsan nagigising ako ng 6 pero hindi pa ako bumabangon. So ngayon bumabangon ako ng mga 6:45 kasi 'di ba ang aga pa noon and masarap pang matulog talaga. Okay? So walang oras. Tandaan niyo 'yan, walang 8:30 magpapahinga na. Hindi ganon. Okay? Number 2, walang rest time. So, walang rest time. Meron kasing mga amo na ang gusto nila, ayaw nila nakikita yung helper nila na nakaupo. So, minsan nakakainis din isipin, no? Kasi, dire-diretso lang trabaho mo. Siguro pahinga mo lang, kain mo lang. Yan, naupo ka, konting cellphone. Pero, wala sila kasing binibigay na, ito, time mo magpahinga ka, rest time ka naman kasi pagod ka. Katulad nung kahapon, sobrang, alam mo yun, tahimik lang ako and dire-diretso ako sa gawa. Tapos hanggang sa gabi na, kasi yung amo ko, siya yung nagluluto ng dinner. So sabi niya, maghugas ka ng mabilis para makapagpahinga ka ng maaga kasi napagod ka kasi wala kang mapahinga. So, naisip ko lang, sabi ko, alam niya naman na dire-diretso lang ang gawa ko at wala talaga akong pahinga. And nakita naman nila na may ginagawa ako. Alam mo yun, may ginagawa ka, pwede nyo naman gawin, iuutos pa sa'yo. So, minsan yun lang yung nakakainis. But, it's part of work nga pa. Bilang isang domestic helper, pagkasama mo yung employer sa bahay mismo. Okay? Next, number 3 is walang breakfast. So, paano ko ba nasabing walang breakfast? So, actually, na-experience ko yan siya nung nag-stay ako ng 3 days sa agency. So, wala talaga silang binibigay na breakfast sa amin. So, pinapakain nga kami nila lunchtime. So, ibig sabihin nun, ikaw ang mag-provide pagkain sa sarili mo. And, dito naman, sa amo ko na, nung dito na ako sa amo ko na, meron talagang araw na nagugutom ako kasi hindi ako sanay na hindi ako kumakain ng breakfast kasi 'di ba pagka after mong manganak, dami mong kumain, kain ka ng kain kasi lagi kang gutom, 'di ba? So ganoon naman pag bagong panganak, kaya taba ako noon. So, yun yung yung nakaka-sad na part na hindi mo pinaghahandaan na ganoon yung mangyayari sa iyo na wala kang breakfast. So, actually sila hindi minsan pag walang pasok late na talaga yan sila kumakain around 10 or 11. So ang lunch na nila is 2 to 3, 'di ba?
So, ikaw na helper, dapat marunong kang dumiskarte sa sarili mo kung paano mo unan yung mga pagkukulang na hindi nabibigay ng employer mo. Next, walang kwarto. So, actually, nalagay ko ang walang kwarto. May kwarto naman ako, pero hindi sarili ko tong kwarto. So, this room is supposed to be para sa alaga ko. So, since natulog pa siya kasama ang magulang niya, so ako muna yung nagmamay-ari ng kwarto niya. Pero wala ka mismong sariling kwarto. So, medyo may privacy pa ako ngayon para mag-vlog after ng work ko. So, nakakagawa pa ako ng ganito. Pero, what if sasabihin na ng parents na mag-separate na siya, na sasama na siya sa akin sa pagtulog, bali, syempre, double deck na to. So, wala na akong time mag-vlog nun. Siguro every Sunday na lang pag day off ko. Next, walang bathroom. Ito talaga yung nakakainis sa lahat. This is the thing that I really hate sa buong mahigit 2 taon ng pagtatrabaho ko dito. Ito yung pinaka ayoko na ginagawa ko pa din. Yung wala kang, alam mo yun, yung tipong naliligo ka na, andyan pa rin sila sa loob ng banyo. So, in times kasi ng ganito, ang nangyayari kasi, syempre, pagkatapos kong maglinis sa kitchen, mga around 10 something na tapos na. Katulad nito ngayon din. Ngayon, so, naligo na ako kanina para hindi na ako maligo ngayon bago matulog. So, pumasok na ako sa CR. Tapos kumatok, nagbabrush na ako ng ipin ko. Tapos kumatok yung alaga ko. Sabi, Jay, magbabrush ako ng teeth ko. Tapos sa isip ko lang, parang nakakainis lang. Kasi kung kailan time mo nagagamitin yung bathroom, time din na gusto nilang gamitin. So, ang naiisip ko, bakit hindi sila mag-isip ng, while naglilinis ako dun sa kitchen, instead na i-play nila, mag-brush sila ng teeth muna. Kasi alam nila na pagkatapos kong gumawa ng kitchen, gagamitin ko yung bathroom. Pero hindi Hindi nila naiisip yun. Kasi nga, amo sila. So, they can do whatever they want. Yung tipong naliligo ka, andun din sila sa loob ng bathroom, nagbabrush ng teeth nila, at ikaw hubot-hubad doon sa bathroom, naliligo, tapos yung mo lang, kortina. Diba? So, buti nga lang yung amo ko lalaki. Hindi. Sa bagay, hindi naman siya ganun. So, nakakapaghintay naman siya. Siyempre, respect naman yun. Char. So, lang talaga, nakakainis lang. Kasi, time na maliligo ka, papasok sila sa bathroom para mag-ihi, para mag-toothbrush. Diba? So, dapat iyong-iyon yung bathroom na yan, pero hindi. Kasi nga, sasabihin mo, employer pa din sila. So, ito yung mga bagay na dapat nating malaman at paghandaan. Next, number 6. Di sapat ang allowance. So, as I said, sa number 3 na walang breakfast, hindi naman talaga sapat ang allowance natin sa employer natin. Kasi, iba kasi tayong mga Pinoy kumain kaysa sa kanila. So, nakikita nyo naman yung figure ng katawan nila, yung lifestyle nila, ibang-iba. Ang layo ng lifestyle nila sa lifestyle ng mga Pinoy. Because they can just eat a little bit. Hindi sila kumakain ng madami. So, yung hinahain ko yan sa kanila na dish, normal na tao dyan sa Pilipinas. Parang kasya lang yun sa isang tao. 1 o 2 tao. Pero 4 kami, pinagkakasya namin yun. And actually, hindi na naman problema sa akin yun kasi I used to do it every time. And aware na din naman ako na sa health ko and yun, conscious na ako kasi medyo tumataba na nga din ako. Ito pa yung dadagdag ko. Bakit ko nasasabihin ko lang alaman? Alam nyo, sa lunch, pag may natirang dinner, yun pa yung kakainin ko. Leftover. Means, every time yan nangyayari, leftover ang kinakain ko. So, kung wala kang pang lunch, ang bibigay lang yan ng amo ko is noodles. So, diba?
And next is walang yumamayaman bilang isang domestic helper. So, ang totoo po niyan, wala talagang yumayaman sa pagiging isang domestic helper or bilang isang pagiging OFW. So, napakahirap po sa part namin na most Filipinos, pag alam nilang nag-abroad ka, we're expecting you that you have a lot of money. Especially na pag sobrang tagal mo na sa ibang bansa at hindi ka na nakauwi. So, ina-expect nila, ang dami mo ng ipon at ang dami mo ng pera at ang yaman-yaman mo. Which is wrong. Which is wrong. Which is wrong. So, ang katotohanan po niyan, the more po na tumatagal ang OFW dito sa ibang bansa, the more po silang naghihirap. So, ito yung bagay na pinag-aaralan ko and gusto kong mabago. And sabay-sabay nating baguhin ang buhay natin. Huwag nating isipin na yung pagiging OFW or pagiging domestic helper or yung pagpunta sa ibang bansa ay ikakayaman natin. Because one source of income will not make you rich. Okay? So, lagi nyo yan tandaan. So, kahit nandiyan ka sa Pilipinas, kung kahit napakataas ng sahod mo, kung isa lang yan ang trabaho mo, hindi ka yayaman. Okay? So, unless na lang kung pag-aaralan mo kung paano yumaman. Okay, next. Lang pagod-pagod. So, lahat walang pagod-pagod. So, ang pagod na yan, kahit nararamdaman mo yan, hindi mo kailangang maramdaman yan kahit pagod na pagod ka na sa sarili mo. Kailangan mong magtrabaho. Lalo na mga Chinese, gusto nilang sulitin yung bayad mo. So, actually, meron akong mga friends na maaga na natutulog, maaga din nagigising. Example, 2 a.m. natutulog, 5 or 6 a.m. nagigising. So, imagine niyo, no, wala na siyang time sa sarili niya, wala na siyang time sa family niya. So, ano pa ang gagawin niya? So, napakahirap po ng buhay dito sa abroad kung alam niyo lang. Next, walang puyat-puyat. Walang puyat-puyat. Pero actually, naniniwala talaga ako na halos mga domestic helper dito is laging puyat. But, yun yung kinakaya namin everyday na kahit napapuyat kami or napapagod kami, minomotivate pa rin namin ang sarili namin na mabuhay at lumaban kahit anong mangyari sa amin para sa inyo, para sa mga pamilya namin sa Pilipinas. So, lagi ko itong sinasabi, huwag po kayong magtampo sa kamag-anak nyo kung nag-abroad man yan or tumayo, kasi ang ninais lang naman namin is matulungan kayo at mapabuti ang buhay natin, which is hindi naman talaga merong bumubuti, merong hindi. So, it depends upon the situation. Next is walang pakialam ang employer kung ano ang nararamdaman mo. Unless na lang ngayong may COVID, no? So, takot na takot sila na yung helper nila madapuan ng sakit or pandemic na nangyayari ngayon. So, lagi silang aware and always silang nagsasabi na be careful. Yung mga amo talaga minsan walang pakialam sa pakiramdam mo. Kahit nakikita na nila na nahihirapan ka na, pagod na pagod ka na sa trabaho, wala yan silang imik. Tahimik lang yan sila at pinagmamasta lang nila kung paano maghirap, magtrabaho at walang tigil sa kakatrabaho yung mga helper nila. Pero sinasabi ko naman, hindi ko naman nila lahat yung mga employer kasi nga sabi, merong mga employer na mababait, meron ding hindi. So, yung pag-abroad talaga is into the unknown. So, bago ka mag-abroad, kailangan mo talagang lakasan ng loob mo. Pag-isipan mo ng ilang beses. So, wag mong iisipin na pag nag-abroad ka is yayaman ka kasi wala talagang yumayaman sa pagiging isang OFW. Unless na lang kung pag-aaralan mo kung paano kayo yumaman, and yun, maniniwala pa ako na yayaman ka dyan. Kasi yung yung pag-aaralan kung paano ka yumaman,
kung paano ka makaipon. Pinag-aaralan ko na siya, pero hindi talaga ako consistent dun. Kaya hindi ko pa siya ma-share sa YouTube channel ko. And focus ako ngayon sa pagtulong sa mga tao na gusto mag-apply dito bilang sa domestic helper sa Hong Kong. So, sana po nakatulong ang video na to sa inyo, and sasabihin ko ulit ng paulit-ulit. Pag-isipan nyo po bago kayo mag-apply dito sa Hong Kong, kasi hindi po madali ang buhay and hindi madaling harapin yung homesickness na tawag, and dapat pag-isipan nyo talaga ng maraming beses. So, sana nakatulong ang video na to sa inyo, at kung may mga kaibigan ka na gustong mag-apply dito bilang isang domestic helper sa Hong Kong, i-share mo tong video na to sa kanila. And may mga katanungan ka pa na hindi nasagot ng video ito, for your more clarification, suggestions, and questions, huwag mong kalimutan mag-comment sa baba. At kung nagustuhan nyo ang video na to, if you do, don't forget to give me a thumbs up, subscribe to my YouTube channel, and hit the bell notification there that I can update you for my new upload videos. Once again, this is Jen Villaluna, FW here in Hong Kong, your friendly Pinay. See you on my next video. Bye! Pala kay Ma'am M. Juvelin at kay Angel. Congratulations kasi nakapasa ka sa OWA. So, see you soon in Hong Kong. Mag-ingat kayo lagi. Bye! Bye! Bye guys!